Benedict, point of view. Kababalik ko lang galing US. It's been a week since then. Wala naman ako natanggap na problema sa kumpanya galing kay Clarence. I know he's capable of running the company while I'm away. Miriam settled well. Nagkaroon naman ng konting aberya pero maayos siya. Miriam, live alone in my apartment back there. Pero susunod din ang ina niya para may makasama at hindi siya mag-isang maninirahan doon. Sa pagtira naming dalawa sa apartment, nalaman kong wala siyang alam gawin na gawaing bahay. She doesn't know how to cook in a rice cooker. Maybe because she was pampered at laging may katulong sa kanila. Ngayong na nasa Pinas na akong muli at wala na si Miriam ay magagawa ko ng dapat kong gawin na hindi siya iniisip. Nagawa mo bang pinapagawa ko? Tanong ko kay Clarence pagkasakay ng sasakyan. He picked me up at the airport. Lumingon siya sa akin habang hindi pa pinapaandar ang sasakyan. Oo, she's currently with a friend, sagot niya. And pumasok naman siya sa kumpanya. Pagkatapos ay aalis para magtrabaho ulit. Gaya ng sinabi mo, sinundan ko siya hanggang sa malaman ko kung saan siya ngayon nakatira. I did all of it. Tumango ako, napatingin ako sa labas. Gabing-gabi na, close to midnight. Hindi kasi ako nakabiyahe agad, buti na lang at maasahan talaga si Clarence. Sa ganitong oras, nagtatrabaho pa siya. Muling sabi ni Clarence na ikinakunot ng noo ko. What do you mean? Biglang pumasok sa isip kong club. Hindi kaya doon na naman siya? She's really something. Gagawin talagang lahat para sa pera. Bring me to her. Utos kong may iritasyon. Angelina is really getting on my nerves. Mabilis na sumunod sa akin si Clarence. Pumikit na muna ako at umitlip habang nasa biyahe. I can't really relax kahit na parang bakasyon ko ng isang linggong nakalipas. Nandito na tayo, Benedicto. Nagmulat ako ng mga matatagad na tumingin sa labas. Nagulat ako dahil nakapark kami sa isang eskinita. There's no big buildings or bar na inasahan ko but the place seems familiar. Malapit to sa bar kung saan siya nagtatrabaho dati. Parang nabasa ni Clarence ang nilalaman ng isipan ko dahil sa sinabi niya. She's working there. Tinuro niyang isang karinderya. Lumihan ni Mamang Bebang. Maraming taong nandoon and there she is, serving. Since she works there, dumaming naging customers nila. I don't need to know that, Clarence. Putol ko sa sinasabi niya. Kaya hindi na siya nagsalita pa. I asked him to investigate where she is, pero hindi ang alamin lahat ng ginagawa ng babae. Mula sa sakyan ay pinapanood kong ginagawa niya. She's full of energy serving those eating. Nakikipagbiruan pa siya. What time is she done here? By 4 a.m. Nagsalubong ang mga kilay ko. 4 a.m. and her time in the company is 8 a.m., right? When is she going home? Napatingin sa akin si Clarence. Do I sound concerned? I shouldn't. Nung sinabi kong tumuloy siya sa isang kaibigan, that friend is the owner of that place. Diyan na rin sila natutulog. Nagulat ako't maling napatingin sa lugar. There's a small place behind the canteen. I was about to speak when suddenly my stomach was grouching. I haven't eaten anything yet. Hindi pa nga nakakapaghapunan. There's food in the airplane pero hindi ko nakain. Do you want to eat? Tanong ni Clarence. Masarap ang pagkain nila. Sabi niyang lalong kinakunot ng noo ko. So you tried it? Tumango siya dahilan upang mas lalo kong mairita. I told him to do only surveillance to her, not to interact. Hindi ko sinasadya, Benedicto. Nakita kasi ako ni Angelinang nakaparada. Hindi na ituloy ni Clarence ang sinasabi nang biglang may kumatok sa bintana banda niya. Nang tignan ko, ay dumilim ang mukha ko. It was Angelina. Hindi niya ako mapapansin mula sa loob dahil tinted ang sasakyan sa may parte ng passengers area. Pasimpleng tumingin sa akin mula sa harapan na salamin si Clarence nang kumatok na muli si Angelina. I nod to Clarence as I watch Angelina intently. Binaba ng bahagya ni Clarence ang salamin sa side niya kung saan kumakatok si Angelina. Hi Renz, pinapunta ka na naman ba dito para tingnan kung naghihirap pa ako? Pakisabi hindi na. Nanalo ako ng 10 milyon sa loto at namumuhay na ako ng reyna. Sabi niya na lalong kinadilim na mukha ko. She sounds energetic kahit na madaling araw na. Pero unang nakatawag sa pansin ko ay ang pagtawag niya kay Clarence sa pangalan nito. Renz, are they friends now? Gusto mo bang bumaba na muna dyan? Magkape ka muna. Kuya, kumain. Mahirap na bantayan ako. Baka antukin ka. Baka hindi mo makita na tinatangay na pala ako ng gwapo. Sabi niya ulit sabay halakhak na para bang nakikipagbiruan kay Clarence. Are they that close now?
Parang bago ako umalis ay hindi naman. Angelina, Miss Montenegro. Gusto kong matawa, huli na para ilihis ni Clarence ang sinasabi. They are literally calling each other's names. Hindi lang isang beses silang nag-usap like what Clarence said. Halika na, para makauwi ka na rin kaagad. Sabi ko sa'yo, magsinungaling ka na lang na nakita mo ko. Kung tatanungin ako ni Benedicto, oo na lang ako. Total hindi naman siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Sabi na muli ni Angelina na nakapagpainit sa ulo ko lalo. Napatikhim na lamang si Clarence. Bumuga ng hangin. Baba na dyan ha, babalik lang ako sa loob. Sabi niyang umalis na. It's not what you think, Benedicto. Biglang paliwanag ni Clarence. I don't care if you friended her. What I want is your job to do well. Sabi kong pinipigilan ng anumang bugso ng damdamin. She's really something. Ano kayang magiging reaksyon niya kung nakita niya ako ngayon? Aalis na ba tayo, Benedicto? No, let's get in there. Madiing sabi ko na ikinagulat niya. Let's see what Angelina is going to react if she sees me. Let's go. Eka kung saan niya san si Clarence na maunang lumabas. I hid behind his back as we went inside. Angelina's point of view. Habang nagsaserve, inaramdaman kong hakbang papalapit sa akin. Mabilis akong humarap at nakangiting muling binati si Clarence. Maupo ka, sabi kong inoffer sa kanyang kalilinis lamang na mesa. Mabait si Clarence. Yun ang una ko napansin na kausapin niya ako without any formalities. Naging panatag ang loob ko sa kanya dahil pakaramdam ko'y naiintindihan niya ako. He even offered me help pero tinanggihan ko. Baka kasi magkaroon pa ng problema kapag nalaman ni Benedicto. Gusto mo ba na kape? Tanong ko muli siyang nginitian. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niya man lang sinasagot o ngumiti lang gaya ng dati. Nakatingin lamang siya sa akin ng seryoso. Parang may gustong ipahiwatig ang mga titig niya sa akin. Inalis kong tingin ko sa kanya nang may kumalabit sa aking tagiliran. Isa sa masugid naming customer yon. Bakit pumanang kulas? Tanong ko. Nakita ko may tinitignan ng mga to pero hindi ko yun pinansin. Do you have brewed coffee? Give us for 2. Nagtaka na lang ako nang may magsalita. Mabilis na lumipad ang tingin ko sa banda ni Clarence. Ngayon na hindi na lang siya nag-iisa. Sa tabi niya ay nandoon si Benedict. He has this dominant presence na kahit ibang nandoon ay nararamdaman din. Napalunok ako na magtamang paningin naming dalawa. Bigla ko nilukuban ng kaba. Mabigat ang pinupukol niyang titig sa akin. Na para bang may ginagawa akong masama, napalingon ako kay Clarence. Kaya pala ganun ang kinikilos niya, ay dahil kasama niya pala si Benedict, yung sigurong gustong ipahiwatig ng mga tingin niya kanina. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nandoon si Benedicto ngayon. Hindi ba ay kasama niya si Miriam dapat? We don't have coffee, sagot ko na ikinataas ng kilay niya. The side of his lips rose. Then come me home with me. Sabi niyang inabot ang kamay ko para hawakan. Pero mabilis akong umiwas sa kanya, nahalata ng mga kumakain doon iyon, kaya napatayo sila. Angeline, tawag sa akin ni Manang Bebang. Maging si Kuya Tonyo ay tumayo mula sa kinaroonan ng mesa. Nakita ko kung paano tumaas ang kilay ni Benedicto, habang isa-isang tinignan ng mga nagsitayong mga kalalakihan para ipagtanggol ako. Ngumisi siya nang nakakaloko. May pang-uuyam kung paano niya kami tingnang lahat. Hindi ko gustong magkagulo. Ayaw ko rin nakalabanin nila si Benedicto kaya sinenyasan ko silang magsiupo. Kakausapin ko lang po siya. Sabi ko tumihingi ng paumanhinang tingin na pinukul ko sa mga naroon. Nagtapang-tapangan ako lumapit kay Benedict at bumulong. Sumunod ka sa akin, sa labas tayo mag-usap. Bulong ko. Hindi ko gustong marinig ng mga customer namin ang anumang pag-uusapan naming dalawa. Dahil sigurado ako, walang ibang magiging laman ng bibig niya kung hindi pang iinsulto lamang sa akin. Nagpatiuna ako na magmarcha palabas ng karinderya. Hindi pa siya sumunod kaagad sa akin at naghintay pa ako saglit. Okay lang dahil kailangan kong kalmahin ang sarili ko bago siya harapin. When I hear his footsteps ay kagad ko siyang hinarap at tinitigan ng masama. I will never back down kahit nakitang-kita ko ng iritadong pagmumukha niya. Una sa lahat hindi ako sasama sa'yo. Pinalayas mo ko, remember? Pangalawa, please huwag mo kong guluhin. Dahil namumuhay ako at hindi rin kita ginugulo. Pangatlo, kung gusto mo ng divorce, pipirmahan ko yan kagad at ipapabigay mo na lang kay Clarence. Mahabang pahayag ko bago pa man siya magsalita. Mas okay na akong una dahil baka wala na akong tsansang sabihin yon. Humalakak siya na tila ng uyam. Napatras ako nang bigla siyang humakbang palapit sa akin.
Who do you think you are to make decisions? May karapatan ka ba? Tumalim ang titig ko sa kanya. Hindi porket mayaman siya at makapangyarihan ay wala ng karapatan ng gaya ko para magdesisyon para sa aking sarili. He pushes me away. Kaya yun ang ginawa ko. Anong karapatan niya para questionin ang desisyon ko? Napatras ako ng mas mapalapit siya sa akin. Akma niya akong hahawakan nang biglang may pumigil sa kanya. Si Kuya Tonyo. Nalaki ang mata ko dahil kilala ni Benedicto na ayaw na mahawakan ng iba lalo na kapag hindi nito kilala at kauri. Ang gaya naming mahirap ay pinandidirihan niya. Mabilis na lumipad ang tingin niya kay Kuya Tonyo. Bitawan mo ko. Mariing babala niya kay Kuya Tonyo pero hindi yun ginawa ni Kuya. Bagkus ay lalo siyang hinigpitan ng pagkakahawak niya sa kamay ni Benedict. Sinabi ni Angelina na hindi siya sasama kaya hindi namin siya hayaang sumama sayo. Matigas din sa ni Kuya Tonyo. Sa pagkakataong yun ay sumaklolo na si Clarence. Hinawakan ko rin si Kuya Tonyo para pigilan. Nang mapaghiwalay namin sila ay nakangising tumingin sa gawin namin si Benedict. Kumuha siya ng panyo sa bulsa niya at pinunasan ng parteng hinawakan ni Kuya Tonyo. Go home with me. Malumanay pero mariin na pa rin na utos ni Benedict. Marasa kong umiling. Huwag mong hintayin na may mangyaring hindi mo magugustuhan, Angelina. Banta niya pero binaliwala ko. Hindi niya ako matatakot. Dumilim ang mukha niya nang lumapit na rin ang iba naming customer. Them against him and Clarence. Wala silang laban. Most of our customers are those who work the night shift. Karamihan din ng mga taxi drivers, kaya karamihan ay kalalakihan ng customer ni Manang Bebang. Benedicto, umuwi na lang tayo, pagkumbinsi ni Clarence kay Benedict. Alam niyang wala silang laban at hindi ako sasama sa kanila. Ilalaban ako ni Kuya Tonyo at Manang Bebang ng patayan. Taas noon na hinuli ni Benedict ang mga mata ko. You'll regret this, Angelina. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. It's not my fault if those people around you suffer as well. Ikaw ang nandamay sa kanila. Kinilibutan ako sa sinabi ni Benedict. Parang hindi na lamang yun banta. Natakot ako. Nakaramdam na matinding kaba at pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Angelina. Nagbabanta lamang yan, sabi ni Manang Bebang habang pinapanood naming lahat ang pag-alis ni Benedict. Wala na si Benedicto pero hindi ako mapakali. Ayaw ko madami ang mga taong nagmalasakit sa akin. Ayaw ko silang maghirap ng dahil sa akin. Sana nga'y banta lamang yun ni Benedicto. Hanggang sa dumating ang Lunes, hindi ako pinatahimik ng agam-agam sa sistema ko tungkol sa banta ni Benedict. I know he is capable of doing it. Kaya nga halos hindi ko makatulugan ng banta na yon. Bakit parang nalugi kang Bombay dyan? Kung makasalumbaba ka dyan, parang namatayan ka ng isang kuko. Hirit ni Katrina sa akin. Kinakausap niya ako pero hindi ko siya pinapansin. Gutom ka ba? Gusto mong kumain? Napatingin ako sa kanya na mabanggit niya ang pagkain. Nagugutom na nga ako. Madali akong gutumin ngayon dahil sa sunod-sunod na trabaho ang ginagawa ko. Lunchtime na ba? Tanong ko na patingin sa orasan na nasa dingding. Lunchtime na nga. Tara sa kantin, yaya sa akin ni Katrina pero umiling ako. Dito ako kakain, may baon ako, sabi ko. Ilang linggo na rin ako hindi sumasabay sa kanila dahil wala akong perang pambili sa kantin. Kung meron man na iniipon ko yon para makakuha ng sariling titirahan. Nahihiya na ako kay Manang Bebang na nakikitira sa kanya. Kahit nasabihin niyang okay lang at masaya siyang nandun ako ay hindi pa rin ako makakapayag na maging pabigat sa kanya. Minsan imbis na makapagpahinga siya ay ako pang iniintindi niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Angeline? Lagi ka na lang nagbabaon. Wala na ba kayong pera? Natigilan ako sa sinabi ni Katrina. Wala silang kaalam-alam sa nangyari sa akin. Hindi ko rin siya makwentuhan dahil pakaramdam ko ay isa siyang double-sided na kaibigan. She can be nice but can be mean either. Gaya na lang ngayon, walang prenong bibig niya at hindi iniisip kung makakasakit ang sinasabi niya. Kayo na lang, may pinag-iipunan pa kasi ako, sabi ko. Kailangan ko pang matubos ang cellphone ko dahil importante sa akin ang nilalaman nun. Bagong cellphone pero may sentimental value mga videos at picture na nandun. Hindi ko na nagawa pang tanggalin ang memory card doon dahil sa pagmamadali ko na wala talaga sa isip ko yon. Nakasimangot na iniwan ako ni Katrina sa mesa ko. Tinawag niyang ilan sa mga katrabaho namin at sabay-sabay silang umalis. Ako naman nawala na silang inilabas ang baon ko. Napangiti ako na makitang laman ng baonan ko. Pinagluto pa talaga ako ni Manang Bebang ng masarap na ulam kahit napuyat na siya. Pinaghalong baboy at manok na adobong ulam na yon. Nilantakan ko kaagad ang baon ko. Nasa kalagitnaan ako ng paghuya na mapansin ko na may tao sa aking gilid. Nang tingalain ko ay kaagad ako nabilaukan, inubo ako ng inubo.
Maagap naman niyang kinuha ang tubig na pilit kong inaabot pero hindi ko makuha-kuha dahil sa pagkasamid. Mabilis niyang inabot sa akin nang mabuksan yon. Uminom kaagad ako ng tubig na makuha yun upang maitulak ang pagkaing bumara sa lalamunan ko. Nang alam kong maayos na ako, ay muli kong tiningala ang taong hindi man lang natinag sa pagkakatayo at pinapanood lang ako. Gumuso ako dahil wala siyang reaksyon man lamang. Clarence, ginugulat mo naman ako. Reklamo ko para siyang kabuti na biglang sumusulpot. Hindi ko man lamang naulinagan ng mga yabag niya na lumapit sa akin. O baka sarap na sarap lamang ako sa kinakain ko kaya hindi ko siya napansin na nandun. Pasensya na Miss Montenegro. Kailangan kasi kitang sunduin. Pinapatawag ka ni Sir Benedicto. Aniya, lalo ko napanguso nang naging formal muli ang pakikipag-usap niya sa akin. Hindi ko naman siya masisisi dahil nandun na si Benedict. Balik robot siyang muli sa susunod na sunod sa amo niya. Importante ba? Pwede bang tapusin ko na muna ang lunch ko? Baka kasi hindi na ako makakain pagkatapos. Sabi ko, ngayon pa lang kasi kinakain na ako ng kaba ko. Bakit na naman niya ako ipapatawag? Please Clarence, pakisabi na lang mamaya na ako pupunta. Kakain na muna ako. Tumingin na muna siya sa akin ng ilang saglit. Pagkatapos ay tumanguto. Sige, sasabihin ko. Sabi niyang pinagpasalamat ko. Kailangan ko ng lakas para sa panibagong pakikipagbaka. Muli ay iniwan ako ni Clarence. Susubo na sana ko muli nang biglang sumulpot si Katrina sa kung saan. Mabilis siyang lumapit sa akin. Excited ang mukha niya na para bang nakakita ng exciting na takbo. Ikaw Angelina ha? Kaya pala hindi ka sumasama sa amin mag-lunch. Dahil may minimit ka pala dito. Nagtaka ako't nakunot ang noo. Hindi gets ang ibig niyang sabihin. Naku, huwag ka na mag-deny girl. Nakita ko lang na galing dito si Mr. Torres. Ano, totoo ba napansin ko? Niligawan ka na ba? O kayo na? Sunod-sunod ang tanong niya. Nawalan na ako ng ganang kumain. Tinakpan ko ng baunan ko sa kahinarap si Katrina. Can you please mind your own business, Katrina? Minsan nakakairata din ang bibig mo. Hindi ko na napigilan ang sarili, dumadagdag pa siya sa mga problema ko. Kitang-kita kong gulat niya. Biglang umiwas sa mga mata niya sa akin na para bang maiiyak na. Agad naman ako nakonsensya. Siya na lang ang nagtitiis sa akin na samahan ako tapos napagsalitaan ko pa siya ng ganoon. Sorry, agad kong hingi ng paumanhin. Pinapatawag lang kasi ako sa itaas. Hindi ko alam kung bakit pero baka mawalan na ako ng trabaho. Sorry Katrina, alam kong nasaktan ko siya. Hindi siya nagsalita kaya binayaan ko na lang. Baka nga maging totoo ang sinabi ko. Bakit ako ipapatawag kung hindi yun ang dahilan? Tumayo ako at iniwan siya doon. Inihanda ko naman ang sarili kong muli naming paghaharap ni Benedict. Habang lula ng elevator, hindi ako mapakali. Parang may hindi tama. Lord, wag naman sanang tamang kutob ko na may ginawa si Benedict. Piping panalangin ko. Nang bumukas ang elevator ay mabilis ako nagtungo sa opisina ni Benedict. Parang inaasahan na ako ng dalawang niyang sekretarya doon. Iginiya kasi ako papasok. Nang makapasok ay nakita ko nandun din si Clarence. Nakatayo sa gilid ng mesa ni Benedict. Samantalang si Benedict ay kagad na nakatitig ng mabibigat sa gawi ko. Who told you to keep me waiting? Tanong niya, dumadagundong sa loob ang boss niya. Hindi ako nagpatinag. Kahit nung tumayo siya, hindi ako matras. Nakipagmatigasan ako ng titig sa kanya. May dala siyang papel. Oh good, if it's the divorce paper then I would gladly sign it para matigil ang kaibangan ko. Nakangisi siya nang iabot niya sa akin ng papel. It's not a divorce paper. But upon reading the first page, matalim ang tingin na binalingan ko siya. Don't look at me like that. Ikaw ang dahilan nito. Now choose. You go home with me or she will lose the spot. That canteen where you are today is on my property.